5 taon akong naging sunod-sunuran, tinanggap ang bawat utos at pangahamak kapalit ng inaakala kong pagmamahal. Ngunit sa mismong anibersaryo ng pagkawala ng aming anak, itinapon ako ni Iñaki palabas ng bahay na parang basurang walang halaga. Sa harap ng gate, nakatayo si Mariel. Buntis, maganda, at nakangiti habang hawak ang susi ng aking tahanan. Wala ka ng silbi, Samira, ang huling dinig ko bago sumara ang bakal na tarangkahan. Umuulan noon, pero mas malamig ang yakap ng katotohanan. Ang aking sakripisyo ay naging sandata nila para patayin ang aking pagkatao. Pero hindi nila alam, sa bawat luhang pumatak, may lihim akong ibinaon na sasabog sa tamang panahon. Isang makapal na brown envelope ang bumagsak sa gitna ng hapagkainan. Tumama sa mangkok ng mainit na kare-kare at nagdulot ng tilamsik ng sarsa sa puting mantel at sa suot na bestida ni Samira. Ang matingkad na kulay ng anato oil ay kumalat sa tela tulad ng isang sugat na hindi maampat ang pagdurugo. Hindi man nang kumurap si Iñaki Romulus Bergante. Habang binibigkas ang mga salitang yon, ang kanyang tinig ay walang bahid ng emosyon, kasing lamig ng aircon na humuhuni sa loob ng malawak at marangyang dining room ng mansyon. Natigilan si Samira, ang kanyang kamay ay nakataas pa rin sa ere. Hawak ang sandok na ginamit niya upang isalin ang paboritong ulam ng asawa. 5 oras. 5 oras siyang nakatayo sa kusina, matiyagang pinapalambot ang buntot ng baka. Tinitiyak na ang lasa ng peanut sauce ay perpekto dahil ito ang araw ng kanilang ika-5 anibersaryo. Ang init na nagmumula sa bagong lutong ulam ay tila biglang naglaho, napalitan ng isang nakakangingig na ginaw na gumapang mula sa kanyang gulugod hanggang sa dulo ng kanyang mga daliri. Dahan-dahan niyang ibinaba ang sandok. Ang tunog ng metal na tumama sa porselana ay tila isang kampana ng babala sa katahimikan ng gabi. Tiningnan niya ang kanyang asawa. Umaasang isa lamang itong biro. Ngunit ang mga mata ni Iñaki ay puno ng pagkayamot. Tila ba ang presensya ni Samira ay isang abala sa kanyang aura. Iñaki, anong ibig sabihin nito? Ang tanong ni Samira. Ngunit ang lumabas sa kanyang bibig ay isang pabulong na garalgal. Tila may bikig na humaharang sa kanyang lalamunan. Si Iñaki ay sumimsim ng wine. Ang kanyang galaw ay elegante at kalmado. Bago siya nagsalita, na parang nagpapaliwanag sa isang batang makulit. Simple lang, Samira. I want a divorce, and I want you out of my house tonight. Parang gumuho ang mundo sa ilalim ng mga paa ni Samira. Ang kanyang mga kamay na puno ng maliliit na paso at hiwa mula sa pagluluto at pag-aasikaso sa bahay na ito ay nagsimulang manginig. Pero, bakit? Ginawa ko naman ang lahat, di ba? Iniwan ko ang trabaho ko. Pinutol ko ang ugnayan ko sa mga kaibigan ko kasi sabi mo, ayaw mo nang maingay. Sinunod kita sa lahat, Iñaki. Tumawa ng mahina si Iñaki. Isang tawa na walang halong saya, kundi panghahamak. Inilapag niya ang baso at tinitigan si Samira ng diretso sa mata. Exactly. You are boring, Samira. You are just a housekeeper with a ring. At higit sa lahat, huminto siya sandali para diinan ang susunod na sasabihin. Hindi mo ako mabibigyan ng anak. You are a dry tree, Samira. Isang tuyot na puno na walang pakinabang. Ang mga salitang yon ay tumarak sa puso ni Samira ng mas malalim kaysa sa anumang patalim. Kusang bumalik sa kanyang alaala ang gabi ng bagyo 2 taon na ang nakalilipas noong pinilit siya ni Iñaki na samahan ang mga investors nito sa inuman kahit masama ang kanyang pakiramdam. Ang gabi kung kailan nawala ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Siya ang nawalan, pero siya rin ang sinisi. Bago pa man makasagot si Samira, nagpatuloy si Iñaki. Ang kanyang bawat salita ay sadyang pinili para saktan siya. Si Mariel. She is pregnant. It's a boy. Isang tagapagmana. Something you could never give me. Ang pangalan ni Mariel Sarmiento, ang anak ng business partner ni Iñaki,
ay parang asido sa pandinig ni Samira. Ang babaeng madalas pumunta sa kanilang bahay para sa mga business dinner. Ang babaeng tinuring niyang kaibigan. Ang sikip sa dibdib ni Samira ay naging halos hindi na niya makayanan. Hindi siya makahinga. Ang pamilyar na amoy ng kare-kare na kanina ay nagbibigay ng gutom. Ngayon ay nagpapasuka na sa kanya. Security! Sigaw ni Iñaki. Agad na pumasok ang dalawang unipormadong gwardiya. Ang mga mukha ay nakayuko, hindi makatingin kay Samira. Escort Mrs. Vergante out. Now. And make sure she takes nothing valuable. Hindi na nagawang lumaban ni Samira. Ang kanyang katawan ay tila naging manhid. Kusang gumagalaw na parang robot habang hila-hila siya ng mga gwardiya palabas ng dining room, palabas ng main door, hanggang sa marating nila ang malaking gate ng subdivision. Umuulan ng malakas sa labas. Ang bawat patak ng ulan ay parang karayom sa kanyang balat. Humahalo sa mga luhang hindi niya namalayang tumutulo na pala. Isang maleta ang inihagis ng gwardiya sa basa na semento. Iyon lang ang kanyang mga damit. Wala ang kanyang laptop, wala ang kanyang mga libro, wala ang mga alahas na regalo ng kanyang ina. Nakatayo si Iñaki sa may terrace, tuyo at protektado ng bubong, habang pinapanood siyang mabasa sa ulan. Kinuha nito ang telepono at nagsalita ng malakas upang marinig ni Samira. Blocked na lahat ng credit cards mo. Freeze na rin ang joint accounts. Tandaan mo ito, Samira. Without me, you are nothing. Wala kang pera, wala kang matutuluyan. Babalik ka rin sa akin na gumagapang para humingi ng limos. Dahan-dahang yumuko si Samira. Sa gitna ng putik at ulan, nakita niya ang kislap ng kanyang diamond wedding ring. Hinubad niya ito. Ang kanyang daliri ay nag-iwan ng puting marka kung saan nakasuot ang singsing sa loob ng 5 taon. Kinuha niya ang laylayan ng kanyang maruming bestida at marahang pinunasan ng putik mula sa singsing. Kahit sa huling sandali, ang instinct niya ay maglinis, magayos, magsilbi. Ibinaba niya ang malinis na singsing sa ibabaw ng poste ng gate. Tinalikuran si Iñaki at hindi na muling lumingon. Sa labas ng subdivision, sa madilim na kalsada, isang pamilyar na tunog ng motor ang pumutol sa ingay ng ulan. Isang luma at kinakalawang na tricycle ang huminto sa kanyang harapan. Si Basti, ang kanyang pinsan, ay bumaba mula sa driver's seat. Basang-basa rin at hinihingal. Ang suot nitong t-shirt ay kupas na at ang tsinelas ay pudpod. Napakalayong tingnan kumpara sa mga designer suit ni Iñaki. Ate Sam, sigaw ni Basti. Ang boses ay puno ng pag-aalala habang mabilis na kinuha ang maleta mula sa kanya. Dalian mo, pasok na sa loob, baka magkasakit ka. Walang imik na sumakay si Samira sa masikip na sidecar. Ang amoy ng gasolina at lumang trapal ay sumampal sa kanyang ilong. Ngunit ito ang unang beses sa gabing iyon na nakaramdam siya ng kaunting init. Habang umaandar ang tricycle palayo sa mansyon na naging kulungan niya sa loob ng 5 taon, dinukot ni Samira ang bulsa ng kanyang basang bestida. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binibilang ang laman nito. Isang lukot na 500 piso at isang maliit na pakete ng mga tableta na naitago niya mula sa kanyang bedside table. 500 piso. Iyon na lang ang tila natitirang halaga ng kanyang buhay ngayon. Sapat para sa ilang kilong bigas o sapat para bumili ng tubig na iinumin para lunukin ang lahat ng tableta sa kanyang kamay. Napapikit si Samira habang ang ulan ay patuloy na bumabayo sa bubong ng tricycle. Nagtatanong sa kawalan kung makakayanan pa ba niyang imulat ang kanyang mga mata bukas. Ang tricycle ay huminto sa tapat ng isang makipot na eskinita kung saan ang sementadong kalsada ay nagtatapos at ang maputik na daan ay nagsisimula. Bumaba si Samira at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga paa na sanay sa makapal na carpet at makintab na tiles ay lumubog sa malapot na putik ng barangay Masikap. Agad na sumalubong sa kanya ang isang samyo na napakalayo sa amoy ng mamahaling kandila
at air freshener ng kanyang dating mansyon. Ito ay ang pinaghalong amoy ng pritong isda, usok ng tambutso at ang masangsang na singaw mula sa nakabukas na kanal. Sa halip na katahimikan, ang paligid ay puno ng ingay. Mayroong kumakanta sa videoke sa di kalayuan na sintonado ang boses, may mga asong nagtatahulan at may sigawan ng mga nagiinuman sa kanto. Para kay Samira, ang bawat tunog ay tila isang pisikal na dagok sa kanyang pandinig na sanay sa katahimikan. Bumaba si Basti at mabilis na binitbit ang kanyang maleta. Ate, pasensya ka na ha. Medyo maputik. Dito tayo. Sumunod si Samira sa kanyang pinsan. Habang naglalakad sila sa masikip na looban, naramdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Ang kanyang suot na mamahaling bestida, bagaman marumi at basa, ay agaw pansin pa rin sa lugar na iyon kung saan ang mga tao ay nakasuot lamang ng sando at shorts. Sa tapat ng isang tindahan, nakatayo ang isang babaeng may malalaking curlers sa buhok at nakapamiwang. Siya si Aling Marites, ang tinaguriang CCTV ng barangay. Siniko nito ang katabing ale at nagsalita nang sapat lang ang lakas para marinig ni Samira. Uy, tingnan mo. Di ba yan yung asawa ni Sir Iñaki? Yung nasa magazine dati? Bakit parang basang sisiw ngayon? Siguro pinalayas. Ano kaya ang ginawa? Baka nangaliwa. Yumuko si Samira. Ang hiya ay gumapang sa kanyang mukha. Mas mainit pa kaysa sa lagnat. Nais niyang maglaho, nais niyang takpan ang kanyang mga tainga. Ngunit wala siyang magawa, kundi ang magpatuloy sa paghakbang. Ang kanyang dignidad ay tila unti-unting natutuklap sa bawat bulong-bulungan na kanyang naririnig. Huminto sila sa tapat ng isang maliit na bahay na gawa sa hollow blocks at plywood. Ang bubong ay yero na kinakalawang na. Binuksan ni Basti ang pinto na gawa sa manipis na kahoy. Welcome home! For now, ate. Nahihiyang sabi ni Basti habang binubuksan ang ilaw. Ang loob ng bahay ay masikip. Ang sala ay siya na ring kusina at tulugan. Walang aircon, tanging isang maliit na electric fan na maingay ang ikot at puno ng alikabok ang nagbibigay ng hangin. Ang init sa loob ay tila nanunuot sa balat. Isang malaking kaibahan sa sentralisadong lamig ng bahay ni Iñaki. Walang malambot na kama. Sa isang sulok, may nakalatag na isang manipis na banig at dalawang unan na kupas na ang punda. Napatingin si Samira sa paligid. Dito siya matutulog. Dito siya titira. Ang realidad ay tila isang mabigat na bato na dumagan sa kanyang dibdib. Nasanay siya sa espasyo, sa privacy, sa karangyaan. Ngayon, ang kanyang mundo ay lumiit sa apat na sulok ng plywood na ito. Ate, upo ka muna. Maghahain lang ako. Alam ko gutom ka na, sabi ni Basti, na halatang pilit na pinapasigla ang boses para pagaanin ang loob ng pinsan. Umupo si Samira sa isang monoblock na upuan. Pinanood niya si Basti na nagbukas ng isang maliit na kaldero, isang platito ng tuyo, isang mangkok ng sinangag na kanin, at isang maliit na sausawan ng suka ang inilapag nito sa mesa. Sensya na ate, ito lang ang inabot ng budget eh. Bukas, bibili ako ng itlog. Paumanhin ni Basti habang naglalagay ng kanin sa pinggan ni Samira. Tinitigan ni Samira ang tuyo. Ang mata ng isda ay tila nakatitig pabalik sa kanya. Kinuha niya ang kutsara at sumubo. Ang alat ng isda ay humalo sa pait na nararamdaman niya. Bigla, ang mga luha na kanina pa niya pinipigil ay bumagsak sa kanyang pinggan. Hindi dahil sa hirap ng pagkain, kundi dahil sa alaala ng 5 taon niyang pagiging bulag. Sa loob ng 5 taon, nagtapon siya ng mga pagkain na hindi niya gusto sa mansyon habang ang kanyang pinsan ay nagtitiyaga sa ganito. Napansin ni Samira na kalahati lang ng tuyo ang kinuha ni Basti at ang pinakamalaking piraso ay inilagay nito sa pinggan niya. Kain ka lang ate. Busog pa ako. Kumain ako sa kantin kanina bago umuwi. Ngunit sa katahimikan ng gabi,
Naririnig ni Samira ang malakas na pagkalam ng sikmura ni Basti. Nagsinungaling ito para lang ibigay sa kanya ang kakarampot na ulam. Napahigpit ang hawak ni Samira sa kutsara. Ito ang pagmamahal. Ito ang pamilya. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng lahat ng pera ni Iñaki. Salamat, Basti. Bulong niya, ang boses ay basag. Salamat sa hindi pag-iwan sa akin. Pagkatapos kumain, lumapit si Samira sa maliit na bintana upang magpahangin. Sa di kalayuan, sa kabila ng mga bubong na yero, nakita niya ang isang malaking billboard na naiilawan ng spotlight. Nakasulat doon, sa malalaking letra, Future Site of Vergante Constructions, Modern Living Soon. Ang pangalan ng kanyang asawa ay nakabantay pa rin sa kanya. Tila isang anino na hindi niya matakasan. Ang mismong kumpanyang nagpayaman kay Iñaki ay siya ring kumpanyang nagbabantang lumamon sa maliit na komunidad na ito. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang balat. Hindi pa tapos si Iñaki. Nagsisimula pa lamang ito. Inilabas niya ang maliit na pakete ng mga tableta mula sa kanyang bulsa at matagal itong tinitigan. Madaling takasan ang lahat ngayon. Isang hakbang lamang at mawawala ang sakit. Mawawala ang hiya. Pero lumingon siya kay Basti na ngayon naghuhugas ng pinggan, humuhuni ng isang masayang kanta para aliwin ang sarili kahit pagod. Kung mawawala siya, sino ang tutulong sa pinsan niya? Sino ang lalaban para sa katotohanan? Ibinalik ni Samira ang gamot sa kanyang bulsa. Hindi ngayong gabi. Biglang nabasag ang katahimikan. Isang malakas na kalampag ang yumanig sa manipis na pinto ng bahay. Ang buong dingding ay tila nayanig. Napatalon si Basti at nabitawan ng platito na lumikha ng matinis na tunog sa sahig. Basti! Lumabas ka dyan! Isang boses ng lalaki ang sumigaw mula sa labas, garalgal at puno ng banta. Alam naming nasa loob ka. Magbayad ka na. Kung ayaw mong sunugin namin ang bahay mo, kasama ang bisita mo. Nagkatinginan si Samira at Basti. Ang takot sa mga mata ng kanyang pinsan ay isang bagay na hindi pa nakikita ni Samira noon. Mabilis na pinatay ni Basti ang ilaw at sa dilim, ang tanging naririnig ni Samira ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso at ang marahas na pagpalo sa pinto na tila anumang oras ay bibigay na. Ang umaga sa Barangay Masikap ay hindi nagsisimula sa huni ng ibon, kundi sa ingay ng mga tricycle na nagpapasadya ng tambutso at sigawan ng mga nagtitinda ng pandesal. Nagising si Samira na nananakit ang likod mula sa manipis na banig. Ang mga mata niya ay mugto at ang kanyang sikmura ay kumakalam. Wala na ang mga tauhan ng lending company na nambulabog kagabi. Ngunit ang takot na iniwan nila ay nananatili sa bawat sulok ng maliit na bahay. Naabutan niyang nagbibilang ng barya si Basti sa mesa. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Ito ang realidad ng buhay na kanyang kinasadlakan, isang buhay kung saan ang bawat sentimo ay may halaga ng dugo at pawis. Nagdesisyon si Samira na hindi siya magiging pabigat. Isinuot niya ang kanyang pinaka-formal na blusa na ngayon ay lukot na at lumabas upang maghanap ng trabaho. Bit-bit ang kanyang resume na puno ng mga karangalan mula sa mga prestihiyosong universidad at ang kanyang lisensya bilang Certified Public Accountant. Pumasok siya sa iba't ibang opisina sa bayan. Ngunit ang mundo sa labas ng kanyang gintong hawla ay nagbago na. Sa isang maliit na accounting firm, tiningnan ng manager ang kanyang resume at pagkatapos ay ang kanyang mukha. May awa sa mga mata nito, ngunit ang sagot ay matigas. Miss Valderrama, impresibo ang records mo. Cum laude. Top-notcher. Pero 5 taon kang walang trabaho. Ang accounting software ngayon iba na. Masyado kang overqualified para sa entry level, pero underqualified ka naman sa experience para sa senior position. Pasensya na. Pinto pagkatapos ng pinto ay nagsara sa kanyang mukha. Masyadong matanda. Walang recent experience. Baka hindi mo kayanin ang stress. Ang bawat pagtanggi ay parang isang sampal
na umuukit sa kanyang pagkatao. Dati, siya ang hinahabol ng mga kumpanya. Ngayon, ni hindi siya matanggap bilang clerk. Pagod at gutom, dumaan si Samira sa palengke upang hanapin si Basti na namamasada. Ang palengke ay isang magulo at maingay na labirint. Ang sahig ay basa at maputik. Ang hangin ay amoy lansa at nabubulok na gulay. Nakita niya si Basti na nakikipagtalo kay Aling Susan, ang tindera ng isda. Aling Susan naman, sabi ko kalahating kilo, bakit parang ang gaan? Reklamo ni Basti habang hawak ang supot ng galunggong. Ano ka ba, Basti? Timbangan ko na nga yan, duda ka pa? Mahal ang isda ngayon. Bulyaw ni Aling Susan habang abala sa pagtataboy ng langaw. Lumapit si Samira. Kinuha niya ang supot ng isda mula kay Basti. Sa bigat pa lang sa kanyang palad, alam na niya. Ang kanyang utak na sinanay sa mga komplikadong kalkulasyon ng kumpanya ay gumana ng kusa. Manang, mahinahon, ngunit matatag na, sabi ni Samira. Ang kalahating kilo ay 500 gramo. Sa tantya ko, nasa 350 gramo lang ito. Kung ang presyo ng galunggong ay 180 kada kilo, ang dapat na bayad lang dito ay 63 piso, hindi 90 pesos. Natahimik ang mga tao sa paligid. Tinitigan ni Aling Susan si Samira, handang makipag-away, ngunit ang kaseryosohan sa mukha ni Samira ay nagdulot ng pag-aalinlangan sa tindera. Padabog na kinuha ni Aling Susan ang supot at muling tinimbang. Ang karayom ng timbangan ay pumalo sa eksaktong guhit na sinabi ni Samira na mula si Aling Susan, hindi sa galit, kundi sa hiya. Dinagdagan niya ng 2 piraso ang isda. Oh, ayan. Masyado kang metikulosa. Accountant ka ba? Hindi sumagot si Samira. Ngunit napansin niya ang isang makapal at magulong notebook sa tabi ng kaha ni Aling Susan. Ito ang listahan ng mga utang at benta. Magulo ang kwenta niyo, Manang. Puna ni Samira. Itinuro ang isang pahina. Lugi kayo ng 20 pesos sa transaksyon na ito dahil mali ang pagkakadagdag niyo sa puhunan. Agad na inabot ni Aling Susan ang notebook kay Samira. Sa loob ng ilang minuto, inayos ni Samira ang magulong computation. Nakita niya na marami sa mga kapitbahay ang nakabaon sa utang dahil sa maling pagkukwenta ng interes ng mga nagpapautang na 5 hanggang 6. Ang kanyang mga mata ay lumiwanag. Ito ang kanyang lengguwahe, ang lengguwahe ng numero at katotohanan. Nang matapos siya, inabutan siya ni Aling Susan ng karagdagang isda at gulay bilang pasasalamat. Salamat, Ining. Akala ko nalulugi na ako dahil sa malas. Yun pala mali lang ang kwenta ko. Habang naglalakad pa uwi, bit-bit ang kaunting tagumpay sa araw na yon, nakita nila si Aling Marites sa tapat ng tindahan. Nakahawak ito sa pisngi, namimilipit sa sakit ng ngipin, ngunit paulit-ulit na ibinabalik ang gamot sa tindera dahil kulang ang pera. Si Aling Marites, ang babaeng humusga sa kanya kagabi. Ang babaeng nagkalat na siya ay Rida na pinalayas. Huminto si Samira. Kinapa niya ang kanyang bulsa. Ang natitirang barya ay binilang niya. 1, 2, 20 piso. Ito na lang ang natitira sa budget niya para sa pamasahe bukas. Kung ibibigay niya ito, maglalakad siya ng 5 kilometro papunta sa susunod na interview. Tinitigan niya si Aling Marites. Nakita niya hindi ang isang tsismosa, kundi isang inang nasasaktan at walang pambili ng lunas. Humugot ng malalim na hininga si Samira. Lumapit siya sa tindahan, inabot ang 20 piso at kinuha ang mefenamic acid. Iniabot niya ito kay Aling Marites. Walang salita, walang sumbat, natigilan ng matanda. Tinitigan nito ang gamot, tapos si Samira at ang barya na inabot nito. Ang mga matang mapanghusga ay biglang bumaba sa lupa. Ang hiya ay isang bagay na mas mahapdi kaysa sa sakit ng ngipin. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng nilait niya ang siya pang mag-aabono para sa kanyang ginhawa.
Nanginginig ang kamay na kinuha ni Aling Marites ang tableta. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, tanging isang bahagyang tango na puno ng pagkapahiya at pasasalamat. Tumalikod na si Samira at naglakad palayo kasama si Basti. Ang kanyang tiyan ay kumakalam pa rin at ang kanyang bulsa ay wala ng laman. Ngunit ang kanyang dibdib ay gumaan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, naramdaman niyang siya ay may halaga. Hindi dahil sa pera ng asawa niya, kundi dahil sa kanyang sariling pagkatao. Ate? Basag ni Basti sa katahimikan habang binabagtas nila ang maputik na daan pauwi. Bakit mo ginawa yon? Alam mo bang siya yung nagkalat na kabit ka raw? Ngumiti ng mapait si Samira. Alam ko, Basti. Pero masakit ang ngipin niya. At alam ko ang pakiramdam ng masaktan nang walang tumutulong sa'yo. Ang galit, nakakabigat lang yan sa puso. Mas kailangan ko ngayon ng peace of mind kaysa sa pride. Pagdating nila sa bahay, agad na inilabas ni Samira ang notebook na ipinahiram ni Aling Susan. Nangako siyang aayusin ang kwenta nito kapalit ng ilang kilong bigas at isda. Sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng bumbilya, sinimulan niyang suyurin ang bawat pahina. Ang mga numero ay nagsayaw sa kanyang paningin, bumubuo ng isang pattern na pamilyar sa kanya. Habang tinitingnan ang listahan ng mga loan shark na nagpapautang sa palengke na may interes na 20% kada linggo, napahinto ang kanyang daliri sa isang pangalan na nakasulat sa gilid ng pahina bilang collection officer. Rodrigo M. Nanlamig si Samira. Kilala niya ang pirma na iyon. Si Rodrigo ang dating driver at fixer ni Iñaki, ang taong inuutusang manakot ng mga unionista sa construction site noon. Kung nandito si Rodrigo at nagpapautang sa mga tindera, ibig sabihin ay hindi lang simpleng lending business ito. Ito ay isang patibong. Ginagamit nila ang utang para ipitin ang mga tao at mapilitan silang ibenta ang kanilang pwesto o lupa sa murang halaga. Biglang bumukas ang pinto ng bahay. Pumasok si Basti, ngunit iba ang kanyang ikinikilos. Paika-ika siya kung maglakad at nakayuko, pilit na itinatago ang kanyang mukha sa anino. Basti? Tawag ni Samira, ibinaba ang notebook. Bakit ganyan ang lakad mo? Wala to, ate. Nadulas lang sa putikan. Sagot ni Basti. Ngunit ang boses niya ay nanginginig. Dumiretso ito sa lababo para maghilamos, tila iniiwasan ang tingin ng pinsan. Hindi naniwala si Samira. Lumapit siya at marahang hinawakan ang balikat ni Basti para iharap ito sa ilaw. Napasinghap siya. Ang kanang pisngi ni Basti ay maga at nangingitim. Ang kanyang labi ay putok at may natuyong dugo. Sinong may gawa nito? Nanggagalait na tanong ni Samira. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig saglit. Sabihin mo sa akin, Basti. Napaupo si Basti sa sahig, tila nawalan na ng lakas. Mga tauhan ni Vergante Constructions, ate. Hinarang nila ako sa terminal ng tricycle. Sabi nila, babala daw ito. May dinukot si Basti sa kanyang bulsa, isang gusot-gusot na papel na may tatak ng kumpanya ng asawa niya. Swang, Notice of Eviction. Ate, humihikbi na si Basti. Ang tapang na ipinapakita niya kanina ay gumuho na. Sabi nila, sunod-sunuran lang daw tayo. Kapag hindi tayo umalis sa loob ng 3 araw, hindi lang daw bugbog ang aabutin natin. Susunugin daw nila ang bahay habang natutulog tayo. Tinitigan ni Samira ang papel. Ang logo ng kumpanya, ang letrang V na gawa sa ginto, ay tila nanunukso sa kanya. Ang lalamunan ni Samira ay nanikip. Hindi sa takot, kundi sa isang nag-aalab na puot. Ang kumpanyang ito, na ipinundar gamit ang pawis ng maraming tao, ay ginagamit ngayon ni Iñaki para durugin ang kaisa-isang pamilyang natitira sa kanya. Dahan-dahang pinunit ni Samira ang papel sa dalawa. Ang tunog ng napupunit na papel ay parang kulog sa tahimik na kwarto. Hindi tayo aalis, Basti, madiing sabi ni Samira. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa dilim. Hindi na ako tatakbo.
Kung gusto nila ng away, ibibigay ko sa kanila. Ang umaga ay dinala ng isang kakaibang alingas-ngas sa makipot na eskinita ng Barangay Masikap. Ang mga kapitbahay na karaniwang abala sa paglalaba o paglilinis ng kani-kanilang tapat ay sabay-sabay na napahinto at napatingin sa entrada ng looban. Isang makintab na itim na sasakyan na tila hindi nababagay sa maputik at baku-bakong daan ang dahan-dahang pumasok. Ang tintang bintana nito ay kasing dilim ng gabi at ang makina ay humuhuni ng halos walang tunog. Isang malaking kaibahan sa maingay na tambutsyon ng mga tricycle na nagdaraan. Nasa labas si Samira, pinupunasan ng maligamgam na tubig ang namamagang pasa sa binti ni Basti nang mapansin niya ang paghinto ng sasakyan sa tapat mismo ng kanilang barong-barong. Nanikip ang kanyang dibdib. Kilala niya ang sasakyang yon. Iyon ang service car na ginagamit ng kanyang biyenan. Agad siyang tumayo. Handang protektahan si Basti kung sakaling tauhan na naman ni Iñaki ang lalabas. Bumukas ang pinto ng driver. Ngunit sa halip ng mga armadong goons, isang matandang lalaki na may puting buhok at nakasuot ng uniforme ng driver ang bumaba. Si Mang Lando, ang tapat na driver ng pamilya Vergante sa loob ng 3 dekada. Dali-daling lumapit si Mang Lando kay Samira. Ang kanyang mga mata ay naglilibot sa paligid na tila sinisigurong walang nakakakita sa kanya. May bit-bit itong isang paper bag na may tatak ng isang sikat na bakery. Ngunit alam ni Samira na hindi tinapay ang laman nito. "Ma'am Samira," bulong ni Mang Lando. Ang boses ay puno ng paggalang at pagmamadali. "Pasensya na po kung nabigla kayo. Pinadala po ako ni Senyora Consuela. Tumakas lang po ako habang nasa meeting si Sir Iñaki." Inabot ng matanda ang paper bag. Mabigat ito at mainit pa. "Kumusta po si Mami Consuela?" tanong ni Samira. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sa loob ng malalamig na pader ng mansyon, ang kanyang biyenan na si Doña Consuela lamang ang nagpakita sa kanya ng kaunting init. Bagaman palagi itong patago dahil sa takot sa sarili nitong anak. "Kinulong po siya sa kwarto, ma'am. Kinuha ang cellphone at pinutulan ng linya ng telepono. Pero bago po nangyari yun, naisiksik niya ito sa akin," sagot ni Mang Lando. Tumingin siya sa relo niya. "Kailangan ko na pong umalis bago mahalata na wala ang sasakyan sa garahe." "Mag-ingat po kayo, ma'am." Hindi po titigil si Sir Iñaki. Mabilis na umalis ang sasakyan. Nag-iwan ng usok na humalo sa alikabok ng kalsada. Pumasok si Samira sa loob ng bahay. Ang puso ay kumabog ng mabilis. Ibinaba niya ang paper bag sa mabuhay na mesa. Sa loob ay may isang malaking Tupperware na nakabalot sa bimpo. Nang buksan niya ang takip, sumalubong sa kanya ang isang pamilyar na amoy, ang pinaghalong toyo, suka, laurel at paminta, adobo. Ang paborito niyang luto ni Mami Consuela. Biglang bumalik ang alaala ng mga gabing umiiyak siya sa kwarto dahil sa pangiinsulto ni Iñaki. Madalas, kakatok ng mahina si Mami Consuela. May dalang platito ng adobo at kanin at sasabihing, "Kumain ka, Hija. Kailangan mong magpalakas. Huwag mong hayaang gutumin nila ang kaluluwa mo." Kumuha si Samira ng kutsara at sumubo. Ang lasa ng adobo, maasim-asim, malinamnam at malambot, ay nagpaiyak sa kanya. Hindi ito lasa ng pagkain. Ito ay lasa ng pagmamahal ng isang inang hindi makalaban para sa kanyang anak-anakan. Tumulo ang kanyang luha at humalo sa sarsa ng ulam. Sa bawat subo, naramdaman niya ang init ng yakap na hindi niya pisikal na makuha ngayon. "Kain ka, Basti," anyaya niya sa pinsan. Pinipilit na patatagin ang boses. Luto ito ng mami ni Iñaki. Mabait siya. Habang inuubos nila ang ulam, naramdaman ni Samira na may matigas na bagay sa ilalim ng kanin. Isang maliit na plastic na ziplock bag ang nakabaon sa ilalim ng karne. Kinuha niya ito at pinunasan ang sarsa. Sa loob ng plastic ay may nakatuping papel at isang USB drive. Binuksan niya ang papel. Sulat kamay ito ni Doña Consuela.
magulo at halatang minadali. Samira, patawarin mo ako kung naging duwag ako. Alam kong hindi sapat ang adobo para maibsan ang sakit na dinanas mo sa kamay ng anak ko. Pero hindi ko na kayang manahimik habang nakikita kong sinisira niya ang buhay ng iba. Lalo na ang sayo. Nasa USB na. Yan ang kopya ng mga bank transfer ni Iñaki papunta sa mga ghost accounts. Ginagamit niya ang proyekto sa Barangay Masikap para maghugas ng pera mula sa illegal gambling. Iñaki is not building homes. He is building a grave for everyone. Gamitin mo ito. Labanan mo siya. Ikaw lang ang may talino at tapang para gawin ang hindi ko nagawa. Napasinghap si Samira. Ang kanyang hinala ay tama. Ang Project Horizon na ipinangangalandakan ni Iñaki na magbibigay daw ng murang pabahay ay isa lamang malaking panakipbutas para sa money laundering. Hawak na niya ngayon ang alas. Ang mga dokumentong ito ay sapat na para pabagsakin ang imperyo ng Verhante Constructions. Ngunit kasabay ng pag-asa ay ang biglaang pagtunog ng kanyang cellphone. Isang text message mula sa numerong hindi nakarehistro. Ingat ka. Alam niyang may hawak ka. Huwag kang magtitiwala kahit kanino. Bumilis ang tibok ng puso ni Samira. Sino ang nag-text? Si Mariel ba? O ibang tao? Tumingin siya sa paligid ng maliit na bahay. Biglang pakiramdam niya ay may mga matang nakatingin sa kanya mula sa bawat siwang ng dingding. Lumapit siya sa bintana upang sumilip sa labas. Ang araw ay palubog na at ang anino ng gabi ay nagsisimula ng kumain sa liwanag ng araw. Sa di kalayuan, sa tapat ng poste ng kuryente, may napansin siyang isang maliit na bagay na lumilipad. Isang drone. Ang pulang ilaw nito ay kumukurap-kurap, parang isang matang hindi pumipikit. Nakatutok ang lente ng kamera nito diretso sa bintana ng bahay ni Basti. Ang mahinang huni ng elisi nito ay tila tunog ng isang malaking lamok na handang sumipsip ng dugo. Napaatras si Samira at mabilis na isinara ang kurtina na gawa sa lumang sako. Niyakap niya ng mahigpit ang USB drive sa kanyang dibdib. Alam na ni Iñaki. Alam na nito na nasa kanya ang ebidensya. Ang laro ay nagbago na. Hindi na ito tungkol sa hiwalayan o pera. Ito ay tungkol na sa kung sino ang mauunang bumagsak. At sa pagkakataong ito, siniguro ni Samira sa kanyang sarili, hindi siya ang iiyak sa huli. Ang langit ay nagdilim ng wala sa oras. Ang mga ulap na kasing itim ng uling ay mabilis na tumakip sa sikat ng araw at sa loob lamang ng ilang sandali, bumuhos ang malakas na ulan. Ang tunog ng tubig na humahampas sa mga bubong na yero ng Barangay Masikap ay tila libu-libong maliliit na bato na ibinabagsak mula sa langit. Ang makipot na daan ay agad na naging ilog ng maitim na tubig at putik. Nasa loob si Samira, abala sa paglalagay ng mga timba sa ilalim ng mga butas ng bubong ni Basti, nang makarinig siya ng sunod-sunod na busina sa labas. Kahit sa gitna ng ingay ng bagyo, ang tunog ng sasakyan ay mapilit at iritable. Sumilip siya sa bintana. Isang puting SUV ang nakabara sa gitna ng baha. Ang makina nito ay umuusok, tila sumuko na sa taas ng tubig. Bumukas ang pinto ng sasakyan at isang babae ang lumabas. Nakapayong, ngunit agad ding binaliktad ng hangin ang kanyang proteksyon. Si Mariel Sarmiento. Ang bagong asawa. Nakasuot ito ng mamahaling puting bestida na ngayon ay basang-basa at kumapit na sa kanyang balat. Ang kanyang mga paa na nakasuot ng designer heels ay lumulubog sa putik. Hirap na hirap itong maglakad. Hawak ang kanyang malaking tiyan na 6 na buwan ng nagdadalang tao. Samira, lumabas ka dyan! Sigaw ni Mariel. Ang boses ay manipis at nanginginig sa ginawa't galit. Alam kong nandyan ka. Pirmahan mo tong waiver. Kunin mo na ang pera at lumayo ka na sa asawa ko. Tinitigan siya ni Samira mula sa bintana. Ang galit ay gumapang sa kanyang dibdib. Ang lakas ng loob ng babaeng ito na pumunta dito, sa gitna ng bagyo, para lang ipamukha sa kanya ang pagkatalo.
Gusto niyang isara ang bintana. Gusto niyang hayaan si Mariel na maranasan ang lamig at hirap na dinaranas niya araw-araw. Umuwi ka sa mansyon mo. Bulong ni Samira sa isip. Wala kang lugar dito. Ngunit biglang huminto si Mariel. Nabitawan nito ang envelope na hawak at ang mga papel ay nilipad ng hangin at nalusaw sa baha. Napahawak si Mariel. Sa kanyang tiyan, ang kanyang muka ay namimilipit sa sakit. Napaluhod siya sa putikan. Ang puting bestida ay naging kulay kape. Tulong! Ang baby ko! Sigaw ni Mariel. Ngunit ang boses niya ay nilunod ng dagundong ng kulog. Ang mga kapitbahay ay nakasilip lang, walang gumagalaw. Para sa kanila, si Mariel ay simbolo ng mga taong umaapi sa kanila. Hayaan mo siya dyan, rinig ni Samira na sigaw ng isang tambay sa kabilang bahay. Gabay yan sa mga mayayaman. Ngunit iba ang nakita ni Samira. Hindi niya nakita ang karibal. Hindi niya nakita ang babaeng umagaw sa kanyang asawa. Ang nakita niya ay isang ina na nasa panganib na mawalan ng anak. Ang alaalang pilit niyang kinalilimutan, ang sakit ng pagdurugo, ang lamig ng operating room noong mawala ang sarili niyang sanggol, ay bumalik. Hindi niya kayang hayaang mangyari iyon sa iba, kahit pa sa kaaway niya. Mabilis na kinuha ni Samira ang kapote ni Basti at lumusong sa baha. Ang tubig ay abuot na sa kanyang tuhod, malamig at mabaho, ngunit hindi niya ininda. Nilapitan niya si Mariel na ngayoy umiiyak na at nanginginig. Tumayo ka! Utos ni Samira. Ang boses ay matatag. Huwag mo akong hawakan. Tanggi ni Mariel, pero wala na siyang lakas. Tumahimik ka kung gusto mong mabuhay ang anak mo. Sigaw ni Samira. Inakbayan niya si Mariel at buong lakas na inalalayan ito patayo. Mabigat ang buntis at ang putik ay madulas. Pero ang adrenaline ni Samira ang nagbigay sa kanya ng lakas. Dinala niya si Mariel sa loob ng bahay ni Basti. Ang maliit na kwarto ay biglang napuno ng amoy ng mamahaling pabango na humalo sa amoy ng basang lupa. Pinaupo ni Samira si Mariel sa monoblock na upuan at mabilis na kumuha ng tuwalya. Ito na lang ang nag-iisang tuyong tuwalya nila. Pero walang pagdadalawang isip niyang ibinalot ito sa nanginginig na balikat ni Mariel. Basti, magpakulo ka ng tubig. Ikuha mo ako ng luya. Utos ni Samira habang hinihilot ang likod ni Mariel para maibsan ng contractions. Nakatitig lang si Mariel kay Samira. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Hindi siya makapaniwala. Ang babaeng inagawan niya ng lahat ay siya pang nagpapatuyo ng kanyang buhok ngayon. Bakit? Garalgal na tanong ni Mariel. Ang luha ay humahalo sa tubig ulan sa kanyang pisngi. Bakit mo ako tinutulungan? Dapat sinusumpa mo ako. Hindi tumingin si Samira. Patuloy lang siya sa pagpupuna sa braso ni Mariel. Napansin niya na sa ilalim ng basang manggas ng bestida, may mga pasa sa braso ni Mariel, mga pasa na hugis daliri. Pamilyar na pamilyar kay Samira ang mga markang iyon. Iyon ang marka ng mahigpit na hawak ni Iñaki kapag nagagalit ito. Tinutulungan ko ang bata, hindi ikaw. Malamig na sagot ni Samra. Dahil walang sanggol ang dapat magbayad sa kasalanan ng mga magulang niya. Biglang napahawak si Mariel sa kamay ni Samira. Ang hawak ay mahigpit, desperada. Samira, akala ko mahal niya ako. Pero kapag wala ang mga kamera, ibang tao siya. Tulungan mo ako. Ayaw ko na. Bago pa man makasagot si Samira, isang nakakabulag na liwanag ang tumagos sa manipis na dingding ng bahay. Ang tunog ng malalaking sasakyan at yabag ng maraming tao ay umalingaw-ngaw sa labas. Bumukas ng padabog ang pinto. Pumasok ang hangin at ulan, kasabay ng pagpasok ng dalawang malalaking bodyguard. Sa likod nila, naglalakad ng banayad si Iñaki. May hawak na payong na hawak ng isa pang tauhan para hindi siya mabasa. Nakita ni Iñaki ang eksena. Ang kanyang dating asawa, nakaluhod sa sahig. Hawak ang kamay ng kanyang bagong asawa.
Walang pasasalamat sa kanyang mga mata. Sa halip, isang madilim at nakakikilabot na tingin ang ipinukol niya kay Samira. Tila ba naisip niya na mas mainam kung namatay na lang si Mariel at ang bata sa baha kaysa ang magkaroon ng utang na loob kay Samira. Get her! Utos ni Iñaki sa mga tauhan, turo kay Mariel. At ikaw, Samira. Lumingon siya bago lumabas. Ang kanyang boses ay parang yelo. Huwag na huwag mong didikitang muli ang pamilya ko. Sa susunod, hindi lang ulan ang babagsak sa bubong nyo. Binuhat ng mga tauhan si Mariel palabas. Naiwan si Samira sa gitna ng silid, basang-basa. Hawak pa rin ang tuwalyang may amoy ng pabango ni Mariel at amoy ng takot. Sa labas, ang bagyo ay lalo pang lumakas, ngunit alam ni Samira na ang tunay na unos ay nasa loob ng tahanan ng mga bergante. At sa unang pagkakataon, hindi siya ang biktima. Siya na ang may hawak ng susi. Lumipas ang bagyo, ngunit nag-iwan ito ng makapal na putik sa bawat sulok ng barangay Masikap. Sa loob ng 3 araw, naging abala si Samira sa pagtulong sa mga kapitbahay na maglinis at magkumpuni ng mga nasirang bubong. Ang kanyang mga kamay na dati sanay humawak ng mamahaling ballpen ay ngayoy puno na ng kalyo at gasgas mula sa pagbubuhat ng yero at kahoy. Ngunit sa kabila ng pagod, ang kanyang isip ay hindi mapanatag. Ang imahe ng mga pasa sa braso ni Mariel ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala. Isang multo na hindi niya matakasan. Habang nagbabanlaw siya ng mga basahan sa labas ng bahay, biglang umilaw ang kanyang cellphone na nakapatong sa bintana. Isang numero na hindi nakarehistro ang tumatawag. Pinunasan ni Samira ang kanyang kamay at sinagot ang tawag. Hello? Sa kabilang linya, narinig niya ang isang mabigat at pigil na paghinga. Tila ba nagtatago ang tumatawag sa loob ng isang aparador. Samira, si Mariel ito. Ang boses ay pabulong, nanginginig sa takot. Agad na naging alerto si Samira. Tumingin siya sa paligid para siguraduhing walang nakikinig. Mariel, bakit ka tumatawag? Ligtas ka ba? Nakalak ako sa kwarto. Kinuha niya ang lahat ng gadgets ko, pero naitago ko ang lumang phone ng maid. Hikbi ni Mariel. Samira, tama ka. Tama ka sa lahat ng sinabi mo noon. Hindi niya ako mahal. Kailangan niya lang ang baby. Napaupo si Samira sa hagdanan. Ito na ang kumpirmasyon ng kanyang hinala. Anong ginawa niya sa'yo? Narinig ko siya kagabi. Kausap ang lawyer niya. Patuloy ni Mariel. Mabilis ang pagsasalita na parang hinahabol ng oras. Ang lolo niya, ang chairman, may sakit na. Ang kondisyon sa last will and testament, makukuha lang ni Iñaki ang buong kumpanya kapag may tagapagmana na siyang lalaki. Once na mailabas ko ang bata, ipapadala niya ako sa abroad, sa isang mental institution. Sasabihin niyang nabaliw ako dahil sa postpartum depression. Kukunin niya ang anak ko, Samira. Nanlamig si Samira. Ang plano ni Iñaki ay mas demonyo pa kaysa sa inaakala niya. Ginamit nito si Samira para sa image at ngayon ay ginagamit naman si Mariel bilang paanakan. Pareho lang silang biktima sa iisang laro ng kapangyarihan. Makinig ka sa akin, Mariel. Utos ni Samira. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Huwag kang iiyak ngayon. Kailangan mong maging matapang para sa anak mo. Huwag kang aalis dyan. Kapag tumakas ka ngayon, huhulihin ka niya at mas lalo kang mapapahamak. Wala kang pera, wala kang koneksyon. Anong gagawin ko? Takot na ako. Humagulgol si Mariel. Magpanggap ka, madiing sabi ni Samira. Maging sunod-sunuran ka. Iparinig mo sa kanya ang gusto niyang marinig. Pero sa likod ng mga ngiti mo, maging mata at taing ako sa loob ng bahay na yan. I-record mo ang lahat. Ang mga usapan niya sa telepono, ang mga dokumentong pinipirmahan niya. Ikaw ang magiging Trojan horse natin, Mariel. Tayong dalawa ang tatapos sa kanya.
May katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang malalim na paghinga. Gagawin ko para sa anak ko at para sa'yo, Samira. Sorry. Sorry sa lahat. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Mag-ingat ka. Paalam ni Samira bago naputol ang linya. Nang ibaba niya ang telepono, napansin niyang nakatayo sa kanyang likuran si Aling Marites. May dala itong isang mangkok ng mainit na sopas. Ang babaeng dating puno ng panghuhusga ay ngayon nakatingin sa kanya nang may halong pag-aalala at respeto. Mainit pa yan, Ineng, sabi ni Aling Marites sabay abot ng mangkok. Pampalakas. Narinig ko, mukhang mabigat ang kalaban natin Kinuha ni Samira ang sopas. Salamat, Nay Marites. Opo, mabigat. Pero hindi tayo magpapatalo. Lumapit si Aling Marites at bumulong. Ang kanyang pagiging reyna ng tsismis ay naging isang mahalagang sandata. Alam mo, Ineng, kaya ako nandito. May nakita ako kagabi. Mga 2:00 ng madaling araw. May mga lalaking hindi taga rito. Paikot-ikot sa likod ng barangay. May mga bitbit na galon. Amoy gasolina. Nanlaki ang mata ni Samira. Gasolina. Agad niyang tinawag si Basti na nagkukumpuni ng sirang bintana. Basti, tawagin mo ang mga tanod. Ipunin mo ang mga kapitbahay na may cellphone na may camera. Bakit ate? Anong meron? Tanong ni Basti habang hinihimas ang pilay sa paa. Hindi sila maghihintay ng court order para paalisin tayo. Paliwanag ni Samira, ang kanyang pulso ay mabilis na tumitibok. Susunugin nila ang lugar na to para mapilitan tayong umalis. Iñaki wants clear land at wala siyang pakialam kung may mamatay. Bago pa man makakilos si Basti, muling tumunog ang cellphone ni Samira. Isang message mula kay Mariel. Ito ay isang audio file. Dali-dali itong plinay ni Samira. Ang boses ni Iñaki ay malinaw. Tila ba nasa tabi lang niya ito? Ang bawat salita ay parang yelo na tumutusok sa kanyang puso. Attorney, ayusin mo na ang insurance claim. Bukas ng umaga, abo na lang ang barangay Masikap. Sisiguraduhin kong mukhang aksidente. Faulty electrical wiring, gaya ng dati. Linisin mo ang pangalan ko. Napatingin si Samira sa paligid. Ang mga bata ay naglalaro sa kalye. Ang mga nanay ay nagluluto ng hapunan. Ang hangin ay payapa. Ngunit sa ilalim nito ay may nakaambang kamatayan. Ngayong gabi, bulong ni Samira, gagawin nila ngayong gabi. Tumingin siya sa langit. Ang buwan ay nagtatago sa likod ng maitim na ulap. Ang amoy ng usok ng barbecue sa kanto ay biglang nagmistulang amoy ng nasusunog na kahoy at laman. Wala na silang oras para magtago. Wala na silang oras para matakot. Basti, utos ni Samira. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Ihanda mo ang lahat. Walang matutulog ngayong gabi. Kung gusto nila ng apoy, sasalubungin natin sila ng liwanag. Malalim na ang gabi sa barangay Masikap, ngunit walang natutulog. Ang katahimikan ay hindi payapa. Ito ay mabigat at puno ng pangamba. Tulad ng hangin bago ang isang malakas na bagyo. Nakaupo si Samira sa labas ng bahay, hawak ang isang tasa ng kape na kanina pa lumamig. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kadiliman ng eskinita. Binabantayan ang bawat anino. Pinakikinggan ang bawat kaluskos. Sa tabi niya, ang mga kalalakihan ng barangay ay may hawak na mga batuta at tubo. Handang rumesponde sa anumang banta. Biglang nabasag ang katahimikan ng huni ng isang motorsiklo na mabilis na humaharurot. Bago pa man makasigaw si Samira, nakita niya ang isang bote na may sumisiyab na mitya na lumipad sa ere. Umiikot ito sa dilim, tila isang mabagal na bulalakaw. Bago bumagsak sa bubong ng tindahan ni Aling Susan, ang pagsabog ng apoy ay agaran at marahas. Ang tuyong kahoy at lumang yero ng tindahan ay mabilis na nilamon ng dila ng apoy.
Ang kulay kahel na liwanag ay gumuhit sa gabi. Kasunod ang makapal at maitim na usok na agad bumara sa lalamunan ng lahat. Sunog! Gising kayo! Sunog! Ang sigaw ni Samira ay pumailan lang. Humahalo sa biglaang pagkagising at pagkatakot ng buong barangay. Nagsilabasan ang mga tao. Ang mga nanay ay yakap-yakap ang kanilang mga sanggol. Ang mga tatay ay bitbit ang anumang maiaalis na gamit. Television, electric fan, kaldero. Ang makipot na daan ay naging dagat ng nagtutulakan at nag-iiyak ang mga tao. Ang init ng apoy ay nanunuot sa balat at ang tunog ng lumalagitik na kahoy ay tila mga buto na binabali. Ang tubig. Mag-igib kayo ng tubig. Utos ni Basti habang pilit na kinokontrol ang balde-baldeng tubig mula sa poso. Ngunit ang apoy ay masyadong mabilis, masyadong gutom. Tila ba may halong kemikal ang ginamit dahil hindi ito namamatay sa simpleng buhos ng tubig. Sa gitna ng kaguluhan, isang tinig ang umibabaw sa ingay. Ang hagulgol ni Aling Susan. Nakaluhod ito sa putikan. Nakaturo sa nasusunog niyang bahay. Si Popoy! Ang apo ko! Nasa loob pa si Popoy! Nanigas si Samira. Si Popoy, ang 5 taong gulang na batang madalas niyang bigyan ng candy, ay nasa loob ng impyernong iyon. Bago pa man makakilos si Samira, isang figura ang mabilis na tumakbo palampas sa kanya. Si Basti. Walang pagdadalawang isip, itinakip ni Basti ang basang tuwalya sa kanyang muka at sumuong sa makapal na usok at apoy. Basti, huwag! Sigaw ni Samira. Akmang susunod. Ngunit pinigilan siya ng init na sumampal sa kanyang mukha. Ang mga sumunod na segundo ay tila bumagal. Ang bawat tibok ng puso ni Samira ay may kasamang dasal. Ang bubong ng tindahan ay nagsimulang bumigay. Ang mga yero ay tumitiklop sa tindi ng init. At sa wakas, mula sa usok, lumabas si Basti. Yakap-yakap niya ang umiiyak na bata, protektado sa kanyang dibdib. Ngunit habang tumatakbo sila palabas, isang nagbabagang biga ang bumagsak at tumama sa binti ni Basti. Bumagsak si Basti sa lupa. Iniinda ang sakit. Ngunit nagawa pa ring itulak si Popoy palayo, papunta sa mga nag-aabang na kapitbahay. Agad na tumakbo si Samira sa pinsan niya. Ang pantalon ni Basti ay sunog at ang balat sa kanyang binti ay lapnos at dumudugo. Okay lang ako, ate. Okay lang ako. Bulong ni Basti bago nawalan ng malay sa bisig ni Samira. Sa di kalayuan, narinig nila ang pamilyar na tunog ng sirena ng bumbero. Ang pag-asa ay sumibol sa dibdib ni Samira. Parating na ang tulong, ngunit ang pag-asa ay mabilis na napalitan ng puot. Ang mga truck ng bumbero ay huminto sa bukana ng barangay. Kalahating kilometro ang layo mula sa sunog, hindi sila makapasok. Sa gitna ng kalsada, nakaharang ang 3 malalaking cement mixer truck na may tatak na Vergante Constructions. Tumakbo si Samira papunta sa mga driver ng truck. Iurong niyo yan. Mamamatay ang mga tao. Paratingin niyo ang bumbero. Ang driver ng truck ay bumaba. Dahan-dahan, may ngisi sa labi habang nagsisindi ng sigarilyo. Tiningnan niya si Samira mula ulo hanggang paa. Pasensya na, miss. Nasiraan kami eh. Hindi umaandar ang makina. Naghihintay pa kami ng mekaniko. Nasiraan. Isang kasinungalingan na kasing itim ng usok sa likuran nila. Ito ang utos ni Iñaki. Harangin ang tulong. Hayaang matupok ang lahat. Hanggang sa maging abo. Para wala nang babalikan ang mga residente. Tinitigan ni Samira ang driver. Sa mga mata nito, nakita niya ang kawalan ng konsensya ng taong binayaran para pumatay. Tumingin siya sa likuran niya. Ang apoy ay nilalamon na ang buong hanay ng mga bahay. Ang mga tao ay kanya-kanyang salba ng buhay. Umiiyak, nawawalan ng pag-asa. Si Basti ay nakahiga sa bangketa. Sugatan dahil sa pagliligtas ng iba. May kung anong naputol sa loob ni Samira. Ang takot na nararamdaman niya kanina ay naglaho.
Ang pangamba ay naging abo, at mula sa abo ay sumibol ang isang galit na malamig, matalim, at mapanganib. Dinukot niya ang kanyang cellphone. Ang kamay niya ay hindi na nanginginig. Puno ito ng uling at dugo, ngunit matatag. Binuksan niya ang social media app at pinindot ang Go Live. Itinapat niya ang kamera sa naglalagablab na apoy sa kanyang likuran. Pagkatapos ay sa mga truck ng bergante na nakaharang sa daan. At huli, sa kanyang sariling mukha. Ang kanyang mukha ay puno ng dumi. Ang buhok ay magulo. At ang mata ay nagliliyab sa puot. Iñaki Romulus Vergante. Simula ni Samira, ang boses ay malinaw at umaalingaw-ngaw sa gitna ng kaguluhan. Hindi siya sumisigaw, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng hatol. Alam kong nanonood ka. Tingnan mo ang ginawa mo. Tingnan mo ang mga batang nawalan ng tahanan ngayong gabi. Tingnan mo ang dugo sa mga kamay ng mga tauhan mo. Lumapit siya sa driver ng truck na ngayon ay tinatangka ng takpan ng mukha. Iniharap ni Samira ang kamera dito. Ito ang mukha ng kumpanya mo. Hinaharang niyo ang bumbero habang sinusunog niyo ang mga bahay namin. Tumingin muli si Samira sa lens ng kamera. Tila ba direktang tumatago sa kaluluwa ng kanyang asawa sa kabilang ibayo ng screen. Akala mo matatakot kami sa apoy. Akala mo mapapaalis mo kami sa ganitong paraan? Nagkakamali ka. Ang apoy na sinimulan mo ngayong gabi, ito rin ang apoy na tutupok sa lahat ng pinaghirapan mo. Dineklarahan mo kami ng digmaan, Iñaki. Kaya ngayon, tanggapin mo ang ganti ng mga api. Pinatay niya ang live stream. Ang video ay agad na kumalat. Libu-libong views sa loob ng ilang segundo. Sa gitna ng liwanag ng apoy at dilim ng gabi, tumayo si Samira bilang hindi na isang biktima. Siya na ang bagyo na wawasak sa gintong hawla ni Iñaki. Ang umaga pagkatapos ng sunog ay hindi nagdala ng liwanag, kundi isang kulay abong tanawin ng kawalan. Ang bawat hakbang ni Samira sa gitna ng mga nagbabagang labi ng barangay Masikap ay pagtapak sa mga pangarap na naging abo sa loob lamang ng isang gabi. Ang amoy ng nasunog na plastik, kahoy at mga personal na gamit ay nanunuot sa kanyang lalamunan, mapait at masakit sa dibdib. Sa kabila nito, ang katahimikan ay nabasag ng tunog ng pag-iyak ng mga bata at ang mahinang usapan ng mga matatanda na naghahanap ng anumang bagay na mapapakinabangan pa mula sa kanilang mga nasunog na tahanan. Dinala si Basti sa pansamantalang evacuation center sa loob ng isang luma at mainit na gym ng eskwelahan. Nakahiga ang kanyang pinsan sa isang manipis na karton. Ang binti ay nababalot ng makapal na benda. Kahit sa gitna ng sakit, nagawa pa rin nitong ngumiti nang makita si Samira. At ang daming likes ng video mo. Pilit na biro ni Basti. Bagaman bakas ang hirap sa kanyang boses. Sikat ka na talaga. Hindi ngumiti si Samira. Hinawakan niya ang kamay ng pinsan. Ang kanyang daliri ay puno pa rin ng uling. Hindi ito tungkol sa kasikatan, Basti. Tungkol ito sa katarungan. Hindi tayo titigil hanggat hindi nagbabayad ang hayop na yon. Sa telebisyon na nakasabit sa dingding ng gym, lumitaw ang mukha ni Iñaki. Nakasuot ito ng isang mamahaling suit, maayos ang buhok, at may bahid ng kunwaring kalungkutan sa muka habang kinakapanayam ng media. Nakakalungkot po ang nangyari sa ating mga kapatid sa barangay Masikap. Sabi ni Iñaki sa harap ng mga kamera. Ang boses ay tila isang anghel na nagmamalasakit. Ito po ang dahilan kung bakit isinusulong namin ang Project Horizon upang mailipat sila sa isang mas ligtas na tahanan. Ang sunog ay dulot po ng ilegal na koneksyon ng kuryente. Ang mga truck ng aking kumpanya ay naroon lamang upang tumulong, ngunit sa kasamaang palad ay nagkaroon po ng aberya. Isang malakas na hiyaw ng puot ang umalingaw-ngaw sa loob ng gym. Ang mga residenteng nawalan ng lahat ay nagmura. Ang ilan ay naghagis ng tsinelas sa telebisyon. Ang kasinungalingan ni Iñaki ay mas mahapdis pa
pa kaysa sa apoy na tumupok sa kanilang mga bahay. Ngunit bago pa man lalong maging magulo ang paligid, isang lalaki ang pumasok sa gym. Nakasuot ito ng simpleng puting polo at maong. May dalang leather bag at may hitsura na puno ng katatagan. Ako si Attorney Gabriel. Pakilala niya habang lumalapit kay Samira. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa dumi ni Samira, kundi sa apoy ng determinasyon sa mga mata nito. Napanood ko ang live stream mo kagabi. Hindi ako narito bilang isang abogado lamang, kundi bilang isang saksi sa kawalang hiya ang ginawa ni Iñaki Vergante. Kaya niyo po ba kaming tulungan? Tanong ni Samira. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa ngunit may halong pag-aalinlangan. Wala kaming pera para sa isang malaking kaso. Ngumiti si Gabriel, isang ngiti na nagbigay ng kaunting init sa malamig na pakiramdam ni Samira. Ang katotohanan ay walang bayad, Samira, at ang galit niyo ang magiging pinakamakapangyarihang sandata natin. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, dahan-dahang lumapit si Aling Susan at ang iba pang mga nanay. May bitbit silang isang mangkok ng lugaw na mula sa relief goods. Inialay nila ito kay Samira. "Ineng, kumain ka muna," sabi ni Aling Susan. Ang kanyang mga mata ay mugto pa rin, ngunit may bakas ng respeto. "Kailangan mong maging malakas para sa amin. Ikaw ang boses namin ngayon." Ang golden moment na ito ay tumagos sa puso ni Samira. Hindi siya nag-iisa. Ang komunidad na dati ay pinanonood lang siya mula sa malayo, ay ngayoy nakapaligid sa kanya, bumubuo ng isang pader na hindi kayang gibain ng anumang bulldozer ni Iñaki. Pinagsaluhan nila ang kakarampot na pagkain, isang banal na salo-salo sa gitna ng trahedya. Nang gabing iyon, habang ang lahat ay natutulog na sa malamig na sahig ng gym, nakatanggap si Samira ng isang text message mula sa isang pamilyar na lihim na mensahero. "Ate Sam, ito ang invitation sa victory party ni Iñaki sa Sabado. Ipagdiriwang niya ang pagsasara ng deal sa Project Horizon. Nandito ang lahat ng mga investor at ang mga korap na opisyal. Ito na ang pagkakataon natin. Ang ebidensya mula kay Mami Consuela at ang mga video mo. Isabog natin doon." Isang kislap ng tagumpay ang dumaan sa mga mata ni Samira. Ang gintong hawla ay malapit nang bumukas, hindi para palayain siya, kundi para ikulong ang tunay na halimaw. Kinabukasan, dinala ni Samira ang USB drive ni Doña Consuela kay Attorney Gabriel. Habang tinitingnan nila ang mga bank transfer at ang mga ghost contracts, isang mahalagang detalye ang napansin ni Samira. Ang petsa ng huling malaking transfer ay tumatapat sa mismong araw ng victory party. "Iñaki is planning to escape," bulong ni Samira. Kapag nakuha na niya ang pirma ng mga investor sa party, ililipat na niya ang lahat ng pera sa ibang bansa at iiwanan ang proyektong ito na abandonado. Maiiwan ang mga tao rito na walang bahay at walang pera. "Hindi natin hahayaang mangyari yan," sagot ni Gabriel. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa balikat ni Samira. Isang simpleng haplos na nagparamdam kay Samira na hindi na siya kailangang mag-isa sa laban na ito. Bago matapos ang araw, isang package ang dumating para kay Samira sa evacuation center. Walang pangalan ng sender, ngunit alam ni Samira kung kanino galing. Sa loob ay isang eleganteng puting gown na gawa sa seda. Simpleng ngunit nagpapahiwatig ng awtoridad. Sa tabi nito ay isang maliit na nota. "Wear this. Show them that the ashes didn't burn you, they made you a phoenix." Tumingin si Samira sa salamin ng banyo ng gym. Ang kanyang mukha ay payat, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Ang bawat sugat sa kanyang pagkatao ay naging kalyo na nagpapatigas sa kanyang kalooban. "Iñaki," bulong niya sa hangin habang hinahaplos ang tela ng puting gown. "Iimbitahin mo ako sa party mo?" "Sige, pero sisiguraduhin kong ito ang huling party na pupuntahan mo." Ang victory party ni Iñaki Vergante ay nakatakdang maging isang gabi ng karangyaan at tagumpay. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ang raskong itinapon niya sa ulan
ay nagbabalik na ngayon bilang isang bagyong wawasak sa lahat ng kanyang kasinungalingan. Ang ballroom ng Grand Rivera Hotel ay nagliliyab sa liwanag ng mga kristal na chandelier. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga sariwang bulaklak at gintong tela na tila ba nais nitong itago ang anumang bahid ng dumi sa labas ng mundong ito. Ang tugtugan ng violin ay banayad, humahalo sa tunog ng mga baso ng wine na nagtatamaan at ang mahihinang tawa ng mga elite sa Davao. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Iñaki Romulus Vergante, suot ang kanyang pinakamahal na tuxedo, naglalakad ng may yabang habang tinatanggap ang mga pagbati para sa tagumpay ng Project Horizon. Ngunit sa gitna ng karangyaan, isang biglaang katahimikan ang gumapang mula sa pintuan patungo sa gitna ng bulwagan. Ang mga usapan ay naputol at ang lahat ng mata ay lumingon sa isang direksyon. Pumasok si Samira. Hindi siya nakasuot ng mga alahas na kumikinang, ngunit ang kanyang puting seda na gown ay tila naglalabas ng sariling liwanag. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, inilalantad ang kanyang muka na walang bakas ng takot. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat ng dignidad. Ang kanyang tingin ay diretso at matapang. Siya ay tila isang anghel ng katotohanan na pumasok sa isang kuweba ng mga magnanakaw. Nabitawan ni Iñaki ang kanyang baso nang makita ang dating asawa. Ang pula ng wine ay tumapon sa sahig, tila isang babala. Agad na nagdilim ang mukha ni Iñaki at mabilis siyang lumapit kay Samira. Ang kanyang boses ay pabulong ngunit puno ng lason. Anong ginagawa mo rito, Samira? Ang dumi mo ay hindi nababagay sa lugar na ito. Security, ilabas ang babaeng ito. Ngunit bago pa man makakilos ang mga gwardiya, isang tinig ang umalingaw-ngaw mula sa itaas ng entablado. Sandali lang. Si Mariel iyon. Nakatayo siya sa tabi ng podium, nakasuot ng isang maluwag na gown upang itago ang kanyang tiyan, ngunit ang kanyang mukha ay matatag. Iniimbitahan ko si Miss Samira Valderrama rito sa entablado. Siya ay narito bilang isang independent auditor para sa huling ulat ng Project Horizon bago natin pirmahan ang huling kontrata. Isang bulong-bulungan ang bumalot sa buong ballroom. Napako si Iñaki sa kanyang kinatatayuan. Tumingin siya kay Mariel, nagtatanong ang mga mata. Ngunit ang tanging nakita niya ay isang malamig na ngiti mula sa babaeng akala niya ay kontrolado niya. Umakyat si Samira sa entablado. Sa harap ng daan-daang makapangyarihang tao at mga kamera ng media, hindi siya nanginig. Inayos niya ang mikropono, ang tunog ng paghinga niya ay narinig ng lahat. Isang malalim at kalmadong paghinga. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula ni Samira. Ang gintong nakikita ninyo sa paligid ng silid na ito ay ginto na hinubog mula sa mga luha at dugo ng mga taong pinagkaitan ng tahanan. Ang Project Horizon na ipinagdiriwang ninyo ngayong gabi ay hindi isang proyekto para sa pabahay. Ito ay isang proyekto para sa pandarambong. Agad na nagkaroon ng kaguluhan. Sinungaling ka! Sigaw ni Iñaki. Susubukan sana niyang agawin ang mikropono, ngunit hinarangan siya ni Attorney Gabriel na kanina pa pala nakatayo sa gilid. Panoorin ninyo ang screen, utos ni Samira. Ang malaking projector screen sa likuran niya ay biglang nagliwanag. Hindi ito ang mga architectural na disenyo ng mga bahay. Ang unang lumabas ay ang mga bank transfer documents, ang mga ghost accounts na nadiskubre ni Samira mula sa USB ni Doña Consuela. Ang bawat numero ay malinaw. Ang bawat pirma ni Iñaki ay nakabalandra para makita ng lahat. Ngunit hindi doon nagtapos. Ang sumunod na imahe ay isang video. Ang video ng sunog sa Barangay Masikap. Ang mga mukha ng mga batang umiiyak at ang malinaw na kuha ng mga truck ng Vergante Constructions na humaharang sa mga bumbero. Ang buong ballroom ay naging kasing tahimik ng isang libingan. Ang bawat elite na naroroon ay nakaramdam ng biglaang pagkasuklam. At ang huling ebidensya ang pinakanakakaantig. Isang video record mula sa security camera ng mansyon. Isang tagpong hindi kailanman dapat nakita ng publiko.
Nakita sa screen si Iñaki, galit na galit, habang marahas na hinahablot ang braso ni Mariel at tinutulak ito sa pader. Ang tunog ng pagtama ng katawan ni Mariel sa semento ay tila isang pisikal na sakit na naramdaman ng bawat babaeng naroroon sa silid. Ito ang lalaking pinapalakpakan ninyo, sabi ni Samira. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon, ngunit nanatiling matatag. Isang magnanakaw, isang arsonista, at isang mapangapi sa mga babae. Si Iñaki ay tila isang hayop na na-corner. Walang katotohanan yan. Isang paninirang puri lang to ng isang desperadang ex-wife. Sa sandaling iyon, isang marahang yabag ang narinig mula sa gilid ng entablado. Lumabas si Doña Consuela, ang ina ni Iñaki. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at matinding hiya. Lumapit siya sa kanyang anak sa harap ng lahat. Isang malakas at mabilis na tunog ng sampal ang bumasag sa katahimikan. Sinampal ni Doña Consuela ang sarili niyang anak, nang ganoon na lang kalakas, hanggang sa mapaling ang mukha ni Iñaki. Ang mga kamera ay walang tigil sa pagkuha ng larawan. Iñaki, sapat na, sabi ni Doña Consuela. Ang boses ay puno ng pagod at pagsisisi. Pinalaki kita sa karangyaan, pero hindi kita pinalaki para maging isang halimaw. Patawarin mo ako, Samira. Patawarin niyo kami. Nabitawan ni Iñaki ang lahat ng kanyang pagpanggap. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at kahihiyan. Tumingin siya kay Samira nang may matinding puot, isang tingin na nangangako ng kamatayan. Habang ang mga tao ay nagsisimulang magkagulo at ang mga investors ay isa-isang tumatalikod, tumakas si Iñaki sa likod ng entablado. Ngunit bago pa man siya makalayo, ang mga sirena ng pulis ay narinig na sa labas ng hotel. Ang huling sayaw ay tapos na. Ang maskara ay nahulog na. Si Samira ay nakatayo pa rin sa entablado, nakatingin sa kawalan. Hindi siya nakaramdam ng saya sa pagbagsak ni Iñaki, tanging isang malalim na pakiramdam ng paglaya. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Mariel. Isang simpleng tango ang namagitan sa kanila. Isang pagkilala sa lakas ng dalawang babaeng nagmula sa magkabilang panig ng isang masamang panaginip. Ate Samira, sigaw ni Basti mula sa malayo habang inaalalayan ni Gabriel. Ngunit ang cliffhanger ng gabing ito ay hindi pa natatapos. Sa gitna ng kaguluhan, isang tauhan ni Iñaki ang lumapit sa likuran ni Mariel. May hawak itong isang itim na tela. Bago pa man makasigaw si Samira, isang mabilis na pagdakok ang nangyari at kinaladkad si Mariel palabas ng emergency exit. Ang huling barahan ni Iñaki, isang hostage. Bitawan mo siya, Iñaki. Wala na itong patutunguhan. Ang sigaw ni Samira ay umalingaw-ngaw sa rooftop ng Grand Rivera Hotel. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahampas sa kanyang puting gown na ngayoy may bahid na ng dumi at pawis. Sa harap niya, sa dulo ng semento kung saan tanaw ang buong lungsod ng Davao, nakatayo si Iñaki. Ang kanyang tuksido ay gusot-gusot na, ang kanyang buhok ay sabog, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Hawak niya sa braso si Mariel na ngayoy namumutla at halos hindi na makatayo dahil sa matinding takot at sakit ng tiyan. Isang baril ang nakatutok sa sentido ni Mariel. Ang panginginig ng kamay ni Iñaki ay nagpapahiwatig na anumang oras ay maaari itong pumutok. Huwag kang lalapit, Samira. Bulyaw ni Iñaki, ang boses ay garalgal, tila isang hayop na nasugatan. Sinira mo ang lahat, ang kumpanya ko, ang pangalan ko, ang buhay ko. Wala na akong babalikan, kaya isasama ko ang babaeng ito at ang anak ko sa impyerno. Iñaki, look at me. Pakiusap ni Samira, dahan-dahang humahakbang pasulong, ang kanyang mga palad ay nakataas. Bilang tanda na wala siyang armas. Hindi ako ang sumira sa'yo. Ang sarili mong kasakiman ang gumawa niyan. You were the one who threw me out like trash. You were the one who burned the houses of innocent people. Huwag mong idamay ang sanggol. Wala siyang kasalanan. Anak ko ito. Akin siya.
Sigaw ni Iñaki, lalong hinihigpitan ng hawak kay Mariel. Napadaing sa sakit si Mariel. Samira! Tulong! Ang baby? Bulong nito, ang kanyang mga binti ay nagsisimula ng manginig. Nanlamig si Samira nang makita ang isang bahid ng dugo na dumadaloy sa binti ni Mariel. Isang seryosong banta ng pagkalaglag ng bata. Kailangan niyang kumilos ng mabilis, hindi gamit ang dahas, kundi gamit ang tanging bagay na alam niyang kahinaan ni Iñaki, ang kanyang ego at ang pagnanais na magkaroon ng legacy. Iñaki, listen to me carefully. Ang boses ni Samira ay naging kalmado. Isang malamig na tono na tanging isang bihasang auditor lamang ang mayroon. Sabi mo noong gabi ng divorce natin, isa akong tuyot na puno, na wala akong silbi dahil hindi ako makapagbigay ng tagapagmana. Ngayon, nasa kamay mo ang tagapagmanang yon. Kapag namatay si Mariel, mamamatay din ang huling pagkakataon mo na magkaroon ng dugong bergante na magpapatuloy ng pangalan mo. Do you really want to be the one who ends your own bloodline? Natigilan si Iñaki. Ang mga salita ni Samira ay tumama sa kaisa-isang bagay na natitira sa kanyang utak, ang kanyang pagiging vergante. Ang baril ay dahan-dahang bumaba, ang kanyang titig ay nalipat sa tiyan ni Mariel. If you let her go now, patuloy ni Samira, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. I will tell the court that you were under extreme duress. I will help your mother settle the claims. Hindi ka mawawalan ng lahat, Iñaki. Pero kapag itinuloy mo ito, wala nang matatandaan ng mga tao tungkol sa'yo, kundi ang pagiging isang mamamatay tao. You would help me? Pag-aalinlangan ni Iñaki, ang kanyang depensa ay unti-unti nang gumuho. I am not doing this for you, madiing sabi ni Samira. I am doing this for the woman I was 5 years ago, because I know how it feels to lose a child while the father is busy being a monster. Huwag mong hayaang maging katulad mo ang batang iyan. Sa sandaling iyon, ang mga ilaw ng pulis na pula at asul ay nagsimulang mag-reflect sa mga pader ng rooftop. Ang tunog ng mga yabag ng mga SWAT team ay maririnig na mula sa hagdanan. Sa sobrang gulat at pagkalito, nabitawan ni Iñaki si Mariel. Agad na sumugod si Samira at sinalo ang bumabagsak na katawan ni Mariel. Sa kabilang banda, bago pa man muling maitaas ni Iñaki ang baril, mabilis na sumulpot si Attorney Gabriel kasama ang mga pulis. Isang mabilis na pag-atake ang nangyari. Nadapa si Iñaki sa semento, ang baril ay tumalsik palayo at nakuha agad ng mga awtoridad. Ang tunog ng mga posas na ikinakabit sa mga kamay ni Iñaki ay tila isang hatol ng tadhana. Walang laban, walang sigaw. Tanging ang tunog ng mabigat na paghinga ni Iñaki habang idinidiin ang kanyang mukha sa malamig na sahig. Iñaki Vergante, you are under arrest. Ang boses ng pulis ay formal at walang emosyon. Pinanood ni Samira habang hinihila si Iñaki patayo. Ang lalaking dati ay tinitingala niya. Ang lalaking naging Diyos ng kanyang mundo sa loob ng 5 taon ay isa na lamang talunang kriminal. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, walang nakitang galit si Samira sa sarili niya. Tanging isang malalim na awa. Samira! Tawag ni Iñaki. Ang boses ay maliit at puno ng pagsisisi, ngunit hindi na siya sinagot ni Samira. Ibinaling niya ang kanyang pansin kay Mariel na ngayoy inilalagay na sa stretcher ng mga paramedics. Magiging maayos ang lahat, Mariel. Narito na ako. Hindi ka na mag-iisa. Lumapit si Gabriel kay Samira. Hinubad ang kanyang jacket at isinuot ito sa mga balikat ng babae. Tapos na, Samira. Ligtas na kayo. Tumingin si Samira sa malayo, sa abot tanaw kung saan ang liwanag ng bukang liwayway ay nagsisimula nang gumuhit sa langit. Ang gabi ng apoy at takot ay lumipas na. Ang mga sugat ng nakaraan ay naroon pa rin, ngunit sa unang pagkakataon, hindi na ito kumikirot. Pagkalipas ng ilang araw, binisita ni Samira si Iñaki sa kulungan. Nakaupo sila sa magkabilang panig ng isang makapal na salamin. Wala nang suit si Iñaki. Suot na niya ang orange
na uniforme ng bilanggo. "Bakit ka nandito?" tanong ni Iñaki. Hindi makatingin ng diretsyo. "Para pagtawanan ako?" "Nandito ako para ibalik ito," sabi ni Samira. Inilapag niya sa counter ang kanyang lumang wedding ring na matagal niyang itinago. "Ibinabalik ko na ang huling piraso ng kadena na nag-uugnay sa atin. Patawad, Iñaki. Pinatawad na kita. Hindi dahil sa karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat ng galit sa puso ko habang nagsisimula ako ng bagong buhay." Tumayo si Samira at naglakad palayo. Hindi na lumingon muli. Sa labas ng presinto, naghihintay si Basti na naka-tricycle, kasama si Gabriel na nakasandal sa kanyang sasakyan. Ang mga tao mula sa Barangay Masikap ay nandoon din, naghihintay sa kanilang boses, sa kanilang tagapagtanggol. Ang katarungan ay nakamit na sa loob ng korte, ngunit ang tunay na kapayapaan ay nakamit ni Samira sa loob ng kanyang sariling kaluluwa. Ang gintong hawla ay tuluyan ng naglaho at sa harap niya ay ang isang malawak at maliwanag na bukas. 1 taon ang mabilis na lumipas. Ang sikat ng araw sa Davao City ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng kulay rosas at lilang guhit sa kalangitan na tila isang dambuhalang painting. Nakatayo si Samira sa balkonahe ng kanyang bagong apartment. Hindi ito kasing laki ng mansyon ni Iñaki, ngunit ang bawat sulok nito ay amoy kalayaan. Wala nang mga CCTV na nagbabantay sa kanyang bawat galaw, wala nang malalamig na pader na sumasakal sa kanyang pagkatao. Ang tanging naririnig niya ay ang banayad na paghampas ng hangin sa mga kurtina at ang malayo, ngunit masayang ingay ng mga batang naglalaro sa ibaba. Ang Barangay Masikap ay hindi na tinatawag na squatters area. Sa tulong ng Kalinaw Foundation na itinatag ni Samira kasama si Doña Consuela, ang lugar ay naging isang maayos na housing project. Ang mga residente ay meron na ring kooperatiba kung saan tinuturuan sila ni Samira kung paano mag-budget at magpalago ng maliit na negosyo. Ang mga numero na dati ay ginagamit ni Iñaki para mandaya, ngayon ay ginagamit ni Samira para magbigay ng pag-asa. Isang marahang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. "Ate Sam, ready ka na ba? Malilate tayo sa celebration." Sigaw ni Basti. Ang boses nito ay puno ng sigla. Maayos na ang lakad ni Basti, bagaman may maliit na pilat sa kanyang binti na nagsisilbing medalya ng kanyang kabayanihan noong gabi ng sunog. Nakapagtapos na rin siya ng karagdagang unit sa pagtuturo at ngayon ay isa ng regular na guro. Binuksan ni Samira ang pinto at ngumiti. "Sandali lang, Basti. Kinukuha ko lang ang mga dokumento para sa workshop bukas." Sa sala, nakaupo si Mariel habang karga ang kanyang 1 taong gulang na anak na si Gabriel Inigo. Ang bata ay malusog, may mga matang mapupungay at laging nakangiti. Malayo ang hitsura nito sa madilim na aura ng kanyang ama. Si Mariel ay nagbago na rin. Wala na ang labis na makeup at mamahaling alahas. Ang kanyang mukha ay payapa. Taglay ang ganda ng isang babaeng nahanap na ang kanyang sariling halaga. "Ninang Samira," masayang bati ni Mariel habang pinapaabot ang maliit na kamay ng bata kay Samira. Sabi ni Baby, "Thank you daw sa pagbisita sa amin sa opisina kanina." Kinuha ni Samira ang bata at hinalikan ito sa noo. "Walang anuman, Mariel. Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Kung hindi dahil sa tapang mo noon sa party, baka hanggang ngayon ay nagtatago pa rin tayo sa dilim." Sila ay naging magkaibigan. Isang pagkakaibigang nabuo mula sa abo ng pagtataksil. Nagpasya si Mariel na huwag nang gamitin ang apelyidong Bergante at bumalik sa kanyang pagkadalaga. Habang si Doña Consuela naman ay naging isang mapagmahal na lola sa bata, bumabawi sa mga pagkukulang niya noong nakaraan. Habang naglalakad sila pababa ng apartment, nasalubong nila si Attorney Gabriel. Nakasandal ito sa kanyang sasakyan. May dalang isang maliit na pompon ng mga puting bulaklak. "Para sa pinakamatapang na accountant na kilala ko," sabi ni Gabriel. Ang boses ay malalim at may halong paghanga.
Mayroon ng slow burn na romansa sa pagitan nila. Isang relasyong hindi minamadali, kundi dahan-dahang binuo sa pundasyon ng respeto at pagtitiwala. Salamat, Gab. Sagot ni Samira. Ang kanyang mga pisngi ay bahagyang namula. Handa na ba ang lahat sa center? Handang-handa na. Hinihintay ka na ng mga kababaihan doon. Sagot ni Gabriel habang pinagbubuksan ng pinto si Samira. Habang tumatakbo ang sasakyan sa kalsada, napatingin si Samira sa labas. Nadaanan nila ang bilangguan kung saan nagsisilbi ng habambuhay na parusa si Iñaki. Hindi na nakaramdam ng kirot si Samira. Ang galit na dati ay parang lason sa kanyang dugo ay tuluyan ng naglaho na palitan ng isang malalim na pag-unawa. Nahanap na niya ang sagot sa 3 tanong na dati ay bumabagabag sa kanya. Napatawad na ba niya? Oo, hindi dahil karapat-dapat ang nakaraan, kundi dahil karapat-dapat siya sa isang malinis na bukas. Mayroon na ba siyang kapayapaan? Higit pa sa inaakala niya. Ang kapayapaan niya ay hindi nagmula sa pagkakaroon ng maraming pera, kundi sa pagkakaroon ng boses at silbi sa kapwa. Ano ang aral na iniwan ng kanyang kwento? Tumingin si Samira sa kamera ng kanyang isipan. Tila ba kinakausap ang bawat babaeng nakikinig sa kanyang kwento? Ang tunay na seguridad ng isang babae. Bulong niya sa kanyang sarili. Habang hawak ang kamay ni Gabriel, ay hindi matatagpuan sa isang singsing na ginto o sa isang mansyong may matatayog na bakod. Matatagpuan ito sa talino na iyong pinagyaman, sa dangal na hindi mo ipinagpalit, at sa pagmamahal sa sarili na walang sinumang lalaki ang makakapag-freeze o makakapag-lockout. Ang sasakyan ay nagpatuloy sa pag-andar patungo sa liwanag ng gabi. Ang gintong hawla ay isa na lamang malungkot na alaala at si Samira Valderrama ay hindi na isang bilanggo. Siya na ang may akda ng sarili niyang tadhana. Sa barangay Masikap, ang mga ilaw ay isa-isang bumubukas, isang simbolo na kahit gaano man kadilim ang gabi, laging may darating na umaga para sa mga taong hindi sumusukong lumaban para sa katotohanan.